Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Walang magiging bawas sa pondo ng opisina niya, SP, kung hindi siya pumapasok. Walang ganun eh. Tuloy-tuloy ang function kahit wala yung senador, SP. Oo. Napakaraming congressman na ginagawa yan dati at di nyo question. Nako, yare! Nako. Paminsan-minsan pa lang itong si Tuta Soto, tumatama din. Yan dapat! Overdose na lang ang pag-asa. Kung naniniwala ho kayo dyan sa banat na yan, itong si Atty. Rowena Gonzon, i-share nyo ho itong video na to. Kasi ngayong mga panahon na to, sa kapal na mukha ng presidente, kahit ho anong mga skandalong maikabit sa kanyang pangalan, talaga hong hindi na aalay sa pwesto yan. Yan ho ang sakit ng mga Marcos. Pagka nakakapit na sa pwesto, kahit na anong mangyari, hindi ho nila bibitawan yan. Kasi alam ho nila mga kababayan, kahit na anong mangyari sa 2028, kahit na anong maging senaryo pa, mananalo at mananalo itong si VP Sara. Ang gagawin na lang ho itong si Marcos Jr. sa mga susunod na 3 taon, lilinisan na lang ho ang kalat na ginawa nila sa nakalipas na 3 taon. At dito rin ho sa video na to, alamin ho natin kung anong pinag-usapan nitong si Pinky at nitong si Senator Bato de la Rosa. Ito naman kasi si Senator Bato ang dami mong pwedeng tawagan, tatawagan mo pa talaga, yan chismosa na yan. Kung bago lang ako kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, rumekta na ho tayo dito kay Atty. Rowena Gonzon. Ito nga ho kasi mga kababayan, hindi natitinag si BBM. Sa panawagang magbitiw. Sa kapal na mukha niya, anak ng toka. Ang tanong dito, yung pinapasa oling lupain sa kanila dyan sa Paway, Ilocos Norte, sinuoli na ba nila? Yun ang tanong. Sa kapal na mukha ng mga Marcos na yan, anak ng tokwa, kung yung Marcos resign lang na panawagan, hindi ho nila ikakahiya yan. Anak ng tokwa, naging diktador nga amon yan eh. Nagnakaw nga sila ng bilyon-bilyon sa Pilipino nung panahon ng tatay niya di ba? Patakin mo, dalawa lang paa mo, sanda mo yung pares mo ng sapatos. Ano yun? Di ba? Ganyan ho yung mga Marcos na mga kababayan. Ito, rekta ho tayo kay Atty. Rowena Gonzon. Overdose na lang ang pag-asa. Ayan, naniniwala ho kayo na overdose na lang ang pag-asa. Hindi ho tayo nananalangin na ma-overdose ang kung sino pa man. Pero kung talagang addict yung mga yan, base dito kay Senator Amy Marcos, nag-aalmusal siya ng Mary Jane, at nag-merienda siya ng Coca-Cola, hindi ho malabong mangyari yan. At kung dumating man yung punto na yon, wala tayong magagawa. Ika nga, sundin natin yung succession. Kung sino susunod sa kanya, dapat doon mapunta ang pwesto, hindi sa mga komunista. Eto, rekta ho tayo kay Pinky. Pinky, ano balita? Well, it was in jest, because doon sa... Game. Well, it was in jest, because doon sa chat group namin, meron kami lahat ng all senators. So, I found time na kumustahin lang siya. Sabi ko, kumusta ka na? Mag-ingat ka lang, gano'n. Ang biro niya lang sa akin, sir, i-break ko yung record mo sa pagtatago. Tapos may hahanap na yun. So when was the class, sir? During our budget deliberation, mga interpretation. Senator Bato, hindi mo pagkakatiwalaan itong si Pinky. Anak ng toko, yayariin ka nito. Ilalaglag ka nitong mama na to. Ang dami mong pwedeng pagsabihan, mantakin nyo, yung pinag-usapan nila rin Senator Bato de la Rosa, wala akong kaabog-abog, ilinabas niya sa publiko. Di ba? Hindi kasi pagka nagpakita talaga si Senator Bato de la Rosa, pag nagpunta siya diyan sa Senado, sa napakatindi ho ng saltik sa utak ng administrasyon na to, hindi na ho siya palalabasin dyan.
gagawin ho nila yung ginawa nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama yan, Senator Bato. Magtago lang ho kayo. Last week, sir? Nung hindi siya pumapasok na. Hindi naman sa Kinamusta ko last lang week siya. lang. Hindi naman last week lang, sir. Hindi naman, mga 2 weeks ago. Okay, sir. So, ganun lang, sir, tapos wala na tayong binigay na advice sa kanya. Sabi ko, magtago ka mabuti. Sir, hindi niyo i-advise na lumutang na Biro lang yun. Biro lang yun. Dapat in-advisean mo siya kung ano yung ginawa mong pagtatago nung ikaw nagtago. Diba? Advisean mo siya. Seryoso. Sir, hindi niyo ba siya advise na lumutang na? Wala pa na official warrant eh. Kaya nga, sir. Kaya, Pero ayun, sir, sa issue ng mga absences, hindi ba dapat issue yan na nag-absent siya? well, mamamarkahan siyang absent. So, meron kami sa rules na pagka 30 days, meron yan na merong certain number of days na continuous absence sa session para may sanction. I'm not sure. I have to Ano parusa, sir? Ano pong parusa? hindi ko sigurado. I think nasa ethics yan or nasa rules namin na yung 30 absences. So, ibig sabihin... I'm not sure. Kailan review. Okay, sige. Hindi niya ba tandaan kung automatic na o kailangan Well, na ang advice ko sa kanya, kung wala siyang intention na mag-surrender, magtago siya mabuti. Ang advice ko sa law enforcement, hanapin niyo siya mabuti. Trabaho nila yan maghanap Ito talaga si Pinky, pagka dumali, falsifikado. O sa law enforcement, hanapin nyo daw siya mabuti para kay Senator Bato de la Rosa, magtago ka ng maigi. Diba? Kaya mga tauhan ni Marcos Jr., palakpakan natin. Dito tayo kay Tuta Soto, ano naman ho masasabi niya diyan sa paghahanap nila na yan kay Senator Bato de la Rosa. Game. ni Senator Bato. Sabi ni Sengun, dapat daw i-revisit yung rules para, kasi no work, no pay dapat pag empleyado. Kayo ba sir, no work, no pay pag absent kayo? Hindi. Walang ganong rules sa mga legislators Opo. in any of our rules or even in the Constitution. Siguro kung mayroong mga kababayan tayo na gustong tanungin itong ganyan, at saka let's say gustong panagutin ng isang legislator, mag-file sila ng ethics complaint. Ito na magandang remedyo Does that para mean- matalakay natin yun. It doesn't necessarily have for us to come out and amend our rules and say something like that. I doubt if we can pass a rule like that even in the House sa atin sa atin. Kasi it's never been that way. Even in the other congresses, ganun talaga eh. So, pinakamaganda mag-file na sila ng complaint. SP, does that mean kahit 2 to 3 weeks ng absence si Sen Bato, sumisweldo po siya? Sa Congress ko na mayroong 10 taon hindi mapasok eh. Oh, anak ng toka, grabe naman pala dyan. Isang buong taon di pumapasok pero meron sweldo. Ano ho talaga, iba yung tinitignan sa tinititigan. Itong mga itong mga reporter na to, anak ng toka, ba't nyo pinagdidiskitan itong si Senator Bato? Sa Congress pala, merong isang taon di pumapasok pero sumusweldo. Ito talagang mga na to, mga... Wala naman silang ginagawa, wala rin umaangal eh. Diba? O ito, 2 to 3 weeks pa lang. Pero may sweldo yan, SP. Sa diretso. Siyempre. Okay. Meron sweldo yan. Ano pakialam nyo? Bago nyo pakialaman yan, yung mga taon-taon nang hindi pumapasok dyan sa House of Representative, yun yung mapurahin nyo. Mga pambira talaga itong mga reporter na to. Mema lang eh. May headline lang eh, no? Ngayon, ino-operate si Senator Bato dyan sa mainstream media. Kasi Bato, absent pero masweldo. Pero yung mga congressman, isang taon di pumapasok, may sweldo. Walang umiiyak. So, yun na yun. Allotted na yun eh. Allotted na yun. Katid na yun. Wala pa rin Hayaan nyo na yung kay Senator Bato de la Rosa. Kayo talaga, oo, masyado kayong mga malisyoso. Pero SP, yung opisina niya nagpa-function naman. Oo, nagpapaksyon naman mga empleyado niya lahat. Nag-aaral din ng mga bills and all that. Walang magiging bawas sa pondo ng opisina niya, SP, kung di siya pumapasok. Walang ganun eh. Tuloy-tuloy yung function kahit wala yung senador, SP. Oo. Napakaraming congressman na ginagawa yan dati, ba't di nyo question? Nako, yare! Nako. Paminsan-minsan pa lang ito si Tuta Soto, tumatama din. Yan dapat! Di yan dapat. Yung mga kasamahan mo, sila yung ika nga kahit pa paano i-guard mo. Diba? Kahit pa paano. Yan, tama yan. Palakpakan natin si Tuta. Diba? Napakarami si congressman na gumagawa niyan. Bakit hindi nyo sila sitahin? Itong si Bato de la Rosa, ilang linggo pa lang wala. Ang liliwanag na ng mga mata nyo. Mga siraulo ba kayo?
Ako, dinig ko yung boss ng mga taga News 5. Hoy, taga News 5. Ang nga ka, ha? Sir, wala pong Bakit ngayon ang senator na papag-inita sa 2-3 linggo di pumasok? Ganun talaga kahit ano si Senator De Lima at saka si Senator Trillanes nakakulong. Talagang ituloy pa rin yung function ng opisina nila eh. Pero hindi nila napapansin yon. Sa mga mainstream media na to, okay lang yon. Pero dahil ito, Bato de la Rosa, dapat tanggalan ng sweldo. 2 linggo pa lang di pumapasok. Ang takin nyo mga kababayan. Si De Lima, napakalaki yung sinweldo niyan habang nasa loob siya ng kulungan. Sir, walang personal correspondence si Sen Bato sa inyo? Wala. Kahit text message? Wala. Sir, Mag-file na lang sila ng complaint sa ethics para sir, may assured po ba kayo na walang reenacted ba? Sir, kasi masigit yung timeline. Nakaka-addict ho yan mga kababayan, yung hinahabol-habol na media na ganyan. Nakaka-addict yan. Yung iba mga naging politiko, yan lang yung hinahabol nila sa totoo lang. Pero lang si Lito Lapid ha, si Lito Lapid, ano lang yung talaga yan. Yan, basta may kabayo yan, binigyan niya ng kabayo tapos nausapan niya nga. Wala akong marami sinasabi yan. Iyang mga ganyang galawan, nakaka-addict ho yan. Yung limelight, nakaka-addict yan. Tingnan nyo yung mga ibang atleta. Hindi sila makapag-retire kasi inahanap-hanap ho nila yung hiyaw ng mga fans. Ito naman, mga politiko, inahanap-hanap nila yung atensyon ng publiko, media, ganyan ho. Kaya yung iba, di ba, kala mo papahinga na, retirado na, maya-maya papasok ulit sa politika. Yan ang hinahanap-hanap nila, yung pinahabol-habol ng mga media, mga ganyan eh. Mga ano yan, mga hayok sa publisidad. Correct? Ito naman yun mga kababayan, no? Ano lang, we're just stating the facts, ika. Dito tayo, yung si Boy Overdose. Overstress, yan. Dito tayo kay overdose sa pulburon, ano ba? Nakaka-overdose yung pag na-overdose ka doon, alam mo mangyayari sa inyo? Yung blood sugar nyo, to the moon yan sigurado. Dito tayo kay Prof. Ana Malindog. Uy, palakpakan. Game. Ito po yung mga issues involved sa ating government ngayon, no? Issue ng korupsyon. Ang nabubuksan pa nga lang is itong sa flood control projects. Mayroon pang mga nababanggit na doon sa mga iba pang mga projects under ng DPWH. Meron pang doon sa farm to market road. Farm to market. Pati hindi talaga itong si Boss Edman. Magaling. Pala, meron pang issue dito sa presidente po natin, no, as per atin ng Pangulo. Meron na po ba kayong mga naririnig or lalo na doon sa mga investors po natin sa side po ng pagpapabuti ng ating ekonomiya po na nade-discourage na talaga, or meron pa ba silang sinasabing pwedeng maging remedyo para mahikayat pa rin sila kahit papano po na maglagak ng kanilang puhunan, or nandun na tayo sa point of no return na ba, or mga kakarampot na lang yung ating makukuha? Meron pa bang mga dapat pagbabago sa ating pulisiya po, Prof? Okay, kung pagbabago lang ang pag-uusapan natin, isa lang ang kailangan mangyari sa Pilipinas at this time. To be very, 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 very frank and honest, we need a change of leadership. That's really eminent and that's really imperative at the moment. I'm not kidding. That's the only way for the Philippines to be saved. And short term and long term. Kasi wala na tayong credibility sa buong mundo. Lagi tayong nasa headline. Kanina, nabasa ko, nag-check ako ng international news, headline na naman tayo regarding Russia. Yung sinabi ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia. And then, headline tayo about massive corruption in government. Headline tayo na sinasabi ni Senator Amy na drug addict ang kanyang kapatid. Headline din yun. Hindi lang isang media entity yon, maraming media entity, kasi I'm always trying to kumbaga nire-review ko lagi at sine-check ko, minomonitor ko ang international news kasi I have to be kumbaga updated sa mga nangyayari sa mundo. That's part of my area of expertise, kumbaga. So yan. So do you really think ang mga seryosong investor ipapasok sa Pilipinas para mag-invest kung ganito ang image natin? Pangalawa, may report na, 'di ba? 40%
bumabagsak ang ating foreign direct investment. So ibig sabihin, may problema ka. Ayaw mag-invest ng mga mga foreign investors dito sa Pilipinas precisely because unang-unang ayaw nila is massive corruption in government. At sino nga naman mag-i-invest sa Pilipinas kung ang presidente mo ay allegedly drug addict din? So, alam mo yun, totoo naman yun eh. May mga business men tayo sa Pilipinas na mga prominente, nagsasabi din sila na parang nahihirapan. Sila mismo nahihirapan sa kanilang industriya, sa mga business nila at nakikita nila na parang hirap at ayaw pumasok ng mga investors sa Pilipinas precisely because of the domestic situation or domestic problem. Hindi lang naman kasi massive corruption in government ang issue sa Pilipinas at the moment. Because of this, mayroon kang clamor for accountability. To a certain extent, you have what you call political instability. So wala, dalawa yan lagi maraming kinoconsider ang mga foreign investors. Pero dalawa sa pinaka-importante is political stability and corruption. Now, in the Philippines, you have political instability to some extent, to a greater extent. Then you have massive corruption. So, dalawa pa lang na criteria, walay na tayo. So, totoo yun. Pangalawa, pagdating sa issue of nasa issue na ba tayo ng a point of no return, malapit na tayo doon. Malapit na tayo sa doomsday scenario. Kaya lang, ang sinasabi nga natin, huwag na nating paabutin doon. Kaya nga, ang panawagan ng mga taong bayan, karamihan ng mga Pilipino sinasabi, graceful exit ni BBM and let the country breathe, let the country have a space to breathe and then peaceful transition to the next in line. Ano ba? Kasi kung talagang gusto mo makabawi ang Pilipinas, may hirapan tayong bumawi. Imagine mo, we're only what? Mayroon pang, ang administrasyon ni BBM, mayroon pang at least more than 2 years and a half. And do you really think ang kanyang political capital, trust rating, what do you call that, political legitimacy, mababa? Nako, meron ho tayong promo video dito galing sa ating idolo na na Banateros, itong si Jay Guevara. Malupit ho yan. Meron ho siyang napansin sa mga posting ng News 5 eh. Tayo naman ho, hindi na ho tayo nagtataka dyan. Ano kanto ko, may ari dyan eh, aso ni Marcos Jr. eh. O aso niya si Marcos Jr. Dalawang bagay lang naman yan. Yang may ari dyan sa News 5 eh, aso siya ni Marcos Jr. o aso siya ni Marcos Jr. Kasi bilyonaryo yan eh. Alam nyo naman ho yung mga, mga bangag. Di ba? Ano ho yan? Talagang dinalapitan ho yan yung mga mapipera para marami ho silang panggamit ng pulburon. Nga. Mamaya ho, abangan nyo ho ito. Malupit itong kay, kay Jay Guevara. Subscribe ho kayo, isa sa mga Banateros. Maprinsipyo ho yan. Nga, hindi ho yan na pala pabalabalentong. Ano lang ho yan, focus lang yan sa tama. Pagkatama, alam nyo naman ho ang motto ng mga Banateros, di na ho natin kailangan sabihin yan, di ba? Correct. In a matter of 2 years? Of course not. Why? Kasi tingnan mo, may nakulong na ba? Ang passport nga ni Saldico hindi pa cancel. Nauna pa nilang ipa-cancel yung kay Harry Roque na passport at saka yung ibang nakalista doon sa kaso na affiliated si Harry. Nauna pa kaysa kay Saldico. Nasamantalang si Saldico, ngayon, sinasabi nila may kaso na, andyan na, hindi nga nila mapakancel yung passport eh. Diba? So, how would you really account for all of these things? So, mabiblame mo ba ang mga foreign investor kung ayaw nilang pumasok sa Pilipinas? And one thing more, look, kaaway mo, ang BBM government is antagonistic sa China. So, China will not invest seriously in the country at the moment. I'm not kidding. On the other hand, kanya ng Russia. Medyo binabangga-bangga mo rin, allegedly dahil dun sa report. And then, do you really think the allies of this country who are members of BRICS, the strongest economy in the global south at the moment, will be interested in investing the country with all of this, plus the geopolitics na nangyayari? Oh my God, ang United States, are they investing in the Philippines really? Seriously speaking, or they're just focused on defense and military, using the country for their own purposes? You see, this is the reality of the country. So, sorry, kung wala tayong, yun na nga sinasabi ko, hindi natin kailangan patagalin ang sitwasyon na dumating tayo sa point of no return. There's always a way. Pero, ang problema, ang sabi nga ni BBM kahapon, according to the PC, yung press statement nila,
hindi siya bababa at tatapusin niya ang kanyang termino. Sabi ko, good luck to the Philippines if that's the case. So, ibig niya sabihin, kagalitin niya talaga ang Pilipino. My God! Sabi ko, hindi dapat tayo umabot sa ganun punto eh. Pero, well, as you can see, sabi nga ni VP, sabi ni VP Sara, nasa DNA. Well, Opo. yeah. Prof, bago lang si partner MJ, ang aside po ng ating defense sector, kilala na po nila sino po yung mga makakaliwang grupo na konektado sa CPP, NPA, NDF, no? Lalo na nung panahon ng Duterte administration na unmask talaga, no? Alam ng AFP Yun talaga napuruan eh. Sila ho talaga yung napuruhan, yung mga makakaliwa. Kaya yung galit ho nila kahit na nakakulong na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi na ho pang makatao eh. Kinagalitan lang naman ng Duterte administration itong mga ano na to, itong mga salot na komunista na to dahil doon sa kanilang kanilang pinaglalaban na wala ng ideolohiya. Ang ginagawa na lang ho nila ay manakot, mangikil. Yun na lang ho kasi ginagawa. Ayaw ni Tatay Digong yun. Ba't ayaw niya yun? Dahil pagka ganon ang kalakaran sa isang komunidad, hindi ho yan uunlad. Walang papasok ng mga mamumuhunan dyan. Anak ng tokwa, di ka pa nag-uumpisa, kinikikilan ka na. Hinihingan ka na ng kung ano-ano. Pagka hindi mo na pagbigyan, nandyan na yung mga equipment mo. Bukas ang umaga, tostado lahat yan, sigurado. Di ba? Yun ang ayaw ni Tatay Digong. Siyempre, itong mga to, money is life sa kanila eh. Yung mga makakaliwa, naku, money is life yan. Yung nangyaring rally na yon, alam niyo ho ba, ilan dapat ang darating doon? Siguro yung, expected nung nagbigay sa kanila ng pera, mga nasa 12,000 yan. Gaano karaming dumating? Nasa 6,000 lang. Bakit? Kinurakot na yung pambayad doon sa 6,000 mga relista siguro. Kung sino man yung mga organizer dyan. Di ba? Wala tayong papangalanan kasi pinondohan ng pamahalaan yan. Yung mga rally-rally na yan. Yung patayo-tayo nito si John Bikram Julia na yun. Di ba? Yun? Scripted lahat yun. FP to, alam ng militar, alam ng ang tawag nito ng Department of National Defense. Vocal sila ito during past administration. Pero ngayon, nagkaroon nga ng rally, no? Kamakailan. Wala tayong narinig sa kanila. No? Di ko alam kung meron bang sinabi, pero hindi ganun ka-hype unlike sa nakalipas na mga administration patungkol dito sa mga konektado sa CPP, NPA, NDF. Pero maalala natin noong November, kalagitnaan ng November na magkaroon po ng anti-corruption rally din, no? Yung iba't ibang religious group, no, yung INC, tapos iba pang organization led by General Pokis. Na brought up agad yung issue po doon sa involvement ng China, foreign funded daw. Itong daw lang kasi hindi pa nila ma-confirm kasi nakita nila na marami daw mga pagkain, kumbaga parang maayos daw yung naging rally, protesta, no? Hindi po ba kayo parang naiiba na po yung sa side po ng ating military ngayon pagdating po dito, pag-deal po dito sa tunay talaga, para bang natatabunan na, meron na bang mga nag-compromise dito sa mga issue, legit na issue na pag-uusapan po, Prof? Yun na nga ang kinalulungkot ko sa ating mga kapatid dyan sa Armed Forces of the Philippines. Alam ko naman na karamihan dyan matino Pero sa isang organisasyon, laging may naiiba.